gawain din po sa Olongga po kaninang umaga. So, I think we have announcements. Ayan. So, since magsimula po muna tayo sa Alpha. So, next Friday, 6 p.m., we invite po yung mga kabataan na nandito na maka-attend po kayo sa Alpha Youth Group. So, nasimulan na po natin siya last Friday. And doon po tatalakayin po natin yung iba't ibang bagay patungkol po sa buhay. Last Friday, we studied yung first session po is about life. No, na sinasabi po doon na our life is directionless, meaningless without Jesus Christ. And I invite everyone, especially yung mga kabataan po na makadalo po next Friday. And I think we will have prayer and fasting po sa last week po ng October. That would be October 26 yun. So iniimbitahan po din namin ng lahat, ng bawat isa na makadalo po sa Thursday. That is Thursday po para po tayo ay makapanalangin. And so yun, tuloy na po yung ating worship camp sa Saturday. So ilang beses po siya na-reschedule due to some concerns. Pero sa Saturday, tuloy na po tayo sa Tarlac. So lahat po ng mga musicians or gusto pong matuto sa worship, kumanta or sa instruments, we invite everyone. Open po para sa lahat na gusto pong matuto. So some of us, siguro po aware po tayo na October po is the Reformation Month. Reformation Month. So sineselebrate po natin yung ginawa ng Panginoon noong 16th century na kumbaga gumamit ang Panginoon ng mga tao to correct the unbiblical traditions or beliefs noong 16th century. So for past, I think 5 weeks, tinalakay po natin yung series na Sovereignty of God. And doon parang po na medyo doctrinal po siya, no, when we say the sovereign or sovereignty of God. Today, magsisimula po tayo sa panibagong series. And we will tackle the 5 solas. Sino po sa inyo first time marinig po ang 5 solas? Sige po, pwede po kayong magtaas ng kamay. Sino po yung first time makinig, hindi po familiar sa word na 5 solas? Yan. Okay, thank you. So, I encourage everyone na since it is doctrinal, no, maybe mabobore po tayo dito or maaantokin. So, meron po diyang coffee, no, na pampagising para makapag-focus po tayo ngayong hapon. Pwede po focus pa yung dalawang ilaw, bro. Thank you. Ayan. So, ang topic po natin ngayon is, again, about the 5 solas. So, yung topic po na ito is very sensitive. It is very controversial kasi tayo po ay naninirahan po dito sa ating bansa na karamihan po ng or major na religion po is Roman Catholic. Of course, we are not to criticize them po. No, hindi natin sinasabi or di natin criticize yung people inside of that church, but yung katuruan na meron sila. Pero today, alalahanin po natin yung history ng church, kung paano kumilos ang Panginoon, kung paano kinorek ng Panginoon through the Reformation, Protestants, yung ating pong, yung unbiblical traditions and beliefs po noong unang 500 years ago. Tayo po muna magsimula sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa panibagong araw, Panginoon, na binigay mo sa bawat isa, Lord. We thank you for the desire, Panginoon, na andito po ang bawat isa, Lord God, hearing your words. We know na hindi po accident, Panginoon, na dinalo mo po ang bawat isa po na nandito, Lord God. Lord, we want to bless you this afternoon, na patuloy, Panginoon, na ikaw ang makilala at may taas, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong salita, Lord God. Na patuloy, Panginoon, na malaman po namin, Lord God, ang mga katuruan, Lord God, patungkol sa katotohanan, Panginoon, ng inyong Biblia, Lord God. And Lord, as we
listen, Panginoon, to your word. Gabayan niyo lamang po kami ng inyong banal na Espiritu. Give us focus, Panginoon. Give us wisdom and knowledge to understand, Panginoon, ang mga bagay po patungkol sa 5 solas, Panginoon, Lord God. And nawa, Panginoon, mabago lamang po nito, Lord God, ang mga unbiblical beliefs po namin na meron po kami, Lord God. Patuloy, Panginoon, sa iyo lamang po ang papuri at salamat ngayong hapon po nito. Talaga po kami sa magdalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, ang theology po ng Catholic, they believe in purgatorio. So, siguro familiar po kayo sa purgatorio. So, yung purgatorio po, is ito po yung lugar kung saan po napupunta yung isang tao na namatay for 40 days. So, magdanatili daw po siya. So, ayun po yung belief ng Catholic. And, noong 1300, meron pong beliefs yung Roman Catholic about indulgences. Yung indulgences po is dito, na-apply po nila sa purgatory. So, ibig sabihin, since kapag yung isang tao na napunta sa purgatorio, meron pa siyang chance na maligtas sa pamamagitan ng contribution. So, ang gawain po in the 1300s, so, gagawin po nila, so kapag halimbawa may namatay po na kamag-anak, so since they believe in purgatory, sasabihin po nila, gusto mo mapunta sa langit yung pamilya mo na namatay. So, kailangan mong gawin, magbibigay ka ng contribution sa amin. Ito yung amount, and kami bahala magpe-pray. Ipapanalangin namin sila, at we assure you na itong namatay na family member mo ay mapupunta sa langit. So that is purgatory and indulgences. And we know it is unbiblical. Hindi po yan ang tinuturo sa Biblia. Sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 27, "And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment." So, ang mangyayari daw po sa mga tao na walang pananampalataya sa Panginoong Hesus, immediately they will judge accordingly. They will go to hell. Hindi po alam, binanggit po dito na purgatorio. And sa 2 Corinthians, ito naman po yung mangyayari sa mga tao na naniwala sa Panginoong Hesus. We would rather be away from the body and at home with the Lord. So, yung mga tao na mayroong pananampalataya sa Panginoong Hesus, immediately they will be in the Lord's presence. Either heaven or hell. So, wala po sa Biblia na makita po natin yung purgatory. So, let's go back sa story po ni Martin Luther. Si Martin Luther po, isa po siyang priest, Roman Catholic believer na pare or monk. In October 31, 1517, Martin Luther nailed his 95 theses on the power of efficacy of indulgences to a church door in Wittenberg, Germany. So dahil nalaman, so aware po si Martin Luther sa mga katuruan po sa Roman Catholic. And alam niya po yung abuse na ginagawa doon sa mga indulgences, sa purgatory. So, kumbaga, kinukuha yung pera sa kapalit ng kaligtasan. So, pera kapalit ng kaligtasan. So, kaya po niya pinascale yung 95 theses. At pong 95 theses po na ito is originally nakasulat sa Latin word. So, dahil po dito sa pinascale po niya na yung 95 theses, na-translate po to throughout Germany. And napansin po ito ng mga German people. And dahil dito, nagkaroon po ng nag-agree yung mga German people sa sinasabi ni Martin Luther. And that how begins yung Reformation. Doon po nagsimula. So yung mga tao na nag-agree na, tama si Martin Luther, hindi ito yung sinasabi ng Bible. Wala ito sa Bible. So ang ginawa nila, let's go back to the scripture. Let's go back
to the scripture. So yung time po na yon, parang naging hero, bayani si Martin Luther. And again, dun po nagsimula or umusbong yung Reformation. Sabi po ni Martin Luther, the true church is the one who listens to God's word. Hindi po specifically or necessarily na ang true church is only Roman Catholic. Pero ang sinasabi ni Martin Luther, the true church is the one who listens to God's word. So si Martin Luther po is naging faithful lamang po siya. He just became faithful theologian doon po sa salita ng Panginoon. So kinumpronta po niya yung mga maling traditions, maling paniniwala ng Roman Catholic. So majority po ng Pilipino is Roman Catholic. Ako po, galing po ako sa Roman Catholic. Buong family ko po is Roman Catholic. And marami po sa inyo, I believe, ang alam ko po is galing po sa Roman Catholic Church. And marami po tayong kaibigan, kamag-anak, at mga kapitbahay na Roman Catholic. So nagsimula po, or dumating po yung Roman Catholic religion noong 1521 sa pamamagitan po ni Magellan. So di ba, kilala niyo naman si Magellan. So, nung nasa Cebu po kami, doon ko lang nalaman yung reason kung bakit nagkaroon ng war between Lapu-Lapu and Magellan. Dahil ang dala-dala po na religion ni Magellan is yung Roman Catholic. Pero si Lapu-Lapu, alam naman natin, di ba sa Cebu, they believe in pagan gods, Anito at Anita. So ayun po yung reason. Kaya po nagkaroon ng labanan sa magkabilang team po na ito. And meron po ako isang napanood na movie, kung familiar po kayo sa movie, or series na Vikings. So yung story po na ito, is yung tribe, yung mga Vikings, sila po yung in-invade po nila yung England para po doon sa riches, sa kayamanan ng England. And hindi lang po nila nilikom lahat ng gold, lahat po ng yaman ng England, kundi nag-hostage din sila. And doon sa story, isa sa hostage nila, ginawa nilang alipin is isang monk. And dahil doon, napalaganap yung Roman Catholic belief doon po sa mga Vikings. So makita po natin dito na majority ng tao sa mundo is believes in Roman Catholic doctrine. So tignan po natin kung ano po yung tinuturo ng Roman Catholic Church. So dito, they believe in Scripture. Roman Catholic believes in Scripture plus church tradition. So nakagawian nilang mga practices. They believe in Scripture in the Bible plus tradition. They believe in faith plus works. Naniniwala po sila na maliligtas po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at sa paggawa ng mabuti. They believe in God's grace plus human merit. Na deserve natin yung grasya ng Panginoon, na nakadepende rin sa qualities, sa ginagawa natin, or actions natin, yung grasya ng Panginoon, yung favor ng Panginoon. They believe in grace plus human merit. They believe in Christ plus other mediators. And yung glory is napupunta kay God plus Mary and saints. Or pwede rin Pope or yung bishops. So dito, naniniwala po sila sa Scripture. Naniniwala po sila sa faith. Naniniwala po sila sa grace. Naniniwala po sila kay Christ. Naniniwala po sila sa glory ng Panginoon. Pero, yung Reformers, may dinagdag po na napakahalagang word. The word alone, 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 alone. Ito po yung Protestant Reformation. That the Scripture is the authority alone. Yung salvation po, we are saved by grace alone. Through faith alone. In Christ alone. To the glory of God alone. So nakita niyo po yung difference.
So dahil po sa mga maling katuruan po ng Roman Catholic in 16th century, dito po umusbong yung mga Protestant Reformation. Umaklas po sila sa maling doktrina. Umaklas po sila sa mga maling katuruan or beliefs na tinuturo po sa kanila. So Reformation means they go back to Bible. Kumbaga naging biblical. So kinorek nila yung maling paniniwala or doctrine. So here's the 5 solas. Number 1 is sola scriptura, according to the scripture alone. Sola gratia, we are saved by grace alone. Sola fide, through faith alone. Solus Christus, in Christ alone. Soli Deo gloria, to the glory of God alone. So ito pong 5 solas po na ito, yung 5 phrases po na ito, ito po yung pinaka-major doctrine ng Christianity na kailangan po nating maintindihan. Napaka-importante na maintindihan po natin itong mga bagay po na ito. Dahil ito pong 5 solas po, is biblical. Ito po yung totoo. Ito po yung nasa Bible. Ito po yung nasa Bible. Again, yung doctrine of justification is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, and yung basis po nung doctrine po na yun is according to the scripture alone, and for the purpose of, for the glory of God alone. So today, mag-focus lamang po tayo sa first sola. What is the first sola? It is the sola scriptura. It is the sola scriptura. So sa panahon po natin ngayon, marami pong iba't ibang nagki-claim ng truth. So napakaraming pong creeds or statement of faith na ito yung paniniwala naman, ito yung tama. Yung sa kabila naman, ito yung paniniwala naman, ito yung tama. So napakarami pong truth claims. And in fact, hindi naman po lahat, di ba, yung mga religions, denominations, mga iba't ibang sekta ng religion, no, hindi po lahat ay tama. There's only one truth, true or biblical doctrine. So marami pong nasway, marami pong na-lead into lies dahil po sa mga maling katuruan. Example po nito is yung prosperity gospel. In Old Testament, makita po natin kung yung ginagawa po ni Satan sa mga tao. Basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 4 verse 4. In their case, the God of this world, sino the God of this world? Is Satan. Has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So ano yung ginagawa ni Satan? To blind the people, para bulagin yung mga unbelievers sa katotohanan. So ang ginagawa niya, kumbaga ililid niya tayo na maniwala tayo sa kasinungalingan, sa deception, para ilayo tayo sa kung ano ang tama, kung ano ang totoo. And until now, ganun po yung ginagawa ni Satan. Let's go back in Old Testament, sa story po ni Adam and Eve. So dito makikita po natin yung dalawang claims between God and Satan. Ano po yung command ni God? Sa Genesis chapter 2 verse 17, sabi po niya, "But of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day you eat of it, you shall surely die." So ang command, napakalinaw, huwag mong kainin itong tree of knowledge of good and evil. Dahil kapag kinain mo yan, you shall surely die. So ano yung claim? Ano yung truth? You shall surely die. Pero yung sinasabi po ni Satan is opposite, kabaliktaran. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 4, "But the serpent, Satan, said to the woman, you will not surely die." Hindi mo sure. Diba? So, gawa ng ganun yung sinasabi ni Satan. So, kumbaga, nakita niya may dalawang claims. Mayroon dalawang sinasabi na kailangan mag-decide ni Eve kung sino yung papaniwalaan niya. Sabi ni God, you shall surely die pag kinain mo yan. Pero sabi ni Satan, you will not surely die. So, kailangan po mag-decide ni Eve kung ano po, yung sino yung susundin niya, sino yung papaniwalaan niya. And alam naman po natin kung ano yung standard, which is the Word of God, ayun po dapat susundin po natin. Pero hindi po yun yung nangyari. Sinunod ni Eve, or pinaniwalaan ni Eve si Satan. So ano yung basis ni Eve kung bakit niya mas pinili paniwalaan si Satan? Sabi sa verse 6, "So when the woman saw the tree was good
for food. And it was delight to the eyes. So, nag-basis po si Eve doon sa nakita niya. Hindi po siya nag-investigate. Hindi po siya nag-meditate. Nag-decide siya based po sa tingin niya ano ang tama. And that is the danger. No, even today, may mga ganito pong nangyayari. We base on our instincts. So, kanya-kanyang paniniwala yan. So, dito kami. Ito yung nakagisnan ko. Ito yung alam kong tama. Alam kong tama. So, they base on their own instinct. So, ano ba yung context ng Sola Scriptura? Ang Sola Scriptura ay lumalabas sa konsepto ng late medieval Roman Catholic Church. So, ang turo po ng Roman Catholic Church, meron daw pong tatlong sources of authority. Again, meron daw pong tatlong sources of authority. Number one is yung Scripture. So, naniniwala po sila na meron pong otoridad yung Bible. Pero hindi yun enough. So, naniniwala din po sila na mayroong authority din yung church, yung tradition, and yung magisterium. Ito po yung Pope and yung mga bishops. So, naniniwala po sila na hindi enough ang Scripture as the highest authority of knowledge. So, ang ginawa po nila, bumase din po sila sa tradition, nag-base din po sila sa mga interpretation po ng Pope, ng church, sa tradition po na ginagawa po nila. And that is why, dito na po pumasok yung Protestant, yung Reformation, to correct the teaching of Roman Catholic. Let's see the definition po of Sola Scriptura. Sola Scriptura means that the Bible is the highest source of authority in Christian life, the final authority in all matters of faith and doctrine. So ito po yung Bible daw po, yung salita daw po ng Panginoon, yung Scripture daw po is the final and ultimate authority. So Sola Scriptura means let's go back to the source, to the true source. Let's go back to the original sources. Let's go back again. Tignan natin kung ano yung sinasabi sa Biblia. Kung ito ba ay galing sa Diyos, kung ito ba ay tama, kung ito ba ay nakasulat sa Biblia. So, ang Biblia lamang po ang pangunahin at pinakamataas na otoridad, hindi ang Pope. Hindi po ang church tradition, hindi po ang religion, kundi ang Biblia or yung Scripture. So, ayaw po ng mga reformers na nasanay po kasi sila na hindi po nila binubuklat yung Biblia. Nakadepende po sila sa Pope. Nakadepende po sila kung anong sabihin ng Pope ay yung paniniwalaan nila. So, ayaw nilang mangyari yon. Ayaw nila na nakikinig lang sila sa theology na tinuturo ng priest or ng Pope. So, they want to open their Bible themselves. Gusto nila makita sa sarili nila ano ba sinasabi talaga ng Biblia. So, yung Sola Scriptura po is tinatawag po na formal principle. Ibig sabihin, ito po yung pinaka-importante out of those 5 solas. Dahil without the Holy Scripture, hindi po mapuprove yung 4 po na nasa baba. Ibig sabihin po, yung Sola Scriptura ay ugat at dito lahat nakasalala yung iba pa pong doctrine. It is the foundation. So makita po natin, saan po natin makita yung in Christ alone, by grace alone, through faith alone. Di ba sa Bible? So kaya po it is the formal principle. So today po we will focus on 5 truths about Sola Scriptura. Number 1, Scripture is infallible. Number 2, Scripture is inspired. Number 3, Scripture is essential. Number 4, Scripture is understandable. And number 5 is Scripture is sufficient. So yung 5 points po na ito is inspired po sa na-preach po ni Pastor Joram Ramos during po nung they celebrate the 5 solas last year sa isa pong conference. So let's proceed on first truth about Sola Scriptura. Number 1 is Scripture is infallible. Infallible means incapable of error. Yung salita daw po ng Panginoon is inerrant, without error.
It is trustworthy. So, infallible. So, tayo pong mga tao, we are fallible. The Scripture is infallible. So, lahat po tayo na tao is posible at posibleng magkamali. Amen po ba? Na kahit gaano ka ka-professional sa field mo, sa profession mo, magkakamali at magkakamali ka pa rin. But the Scripture is infallible. We are fallible, but the Scripture is infallible. Bakit ba infallible yung Scripture? Bakit sinabing infallible yung Scripture? Because our God is perfect. Ang nagsulat po, yung salita po niya mismo, yung nagsalita po mismo nito ay perfect. He's infinite. He's omniscient. Sabi po sa Hebrews chapter 6 verse 18, so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. It is impossible for God to lie. Imposible na magsinungaling ang Panginoon. So, ibig sabihin, yung Bible po is completely true. Purong katotohanan. Walang mali. Titus 1 verse 2, in hope of eternal life, which God who never lies. John 17:17, sanctifying them in the truth, your word is truth. So, Scripture is fallible. Kasi pag sinabi po natin na, ay parang may mali sa Biblia, parang may contradiction. So, si Paul at si James, parang hindi sila nagtutugma. Pag sinabi po natin gano'n na may mali sa Biblia, or hindi ko sumasang-ayon, parang sinasabi na rin po natin na hindi po perfect ang Panginoon, na nagkakamali po ang ating Panginoon. Hindi po siya pwedeng tawagin God if nagkakamali po siya. We know that God is perfect. And even His words, hindi po nagkakamali. Sabi po sa Psalms chapter 12 verse 6, the words of the Lord are pure words, like silver refined in a furnace on the ground, purified 7 times. So, pure words, hindi po fake, hindi po peke, yung mga nakasulat po sa Biblia. So, sa panahon po natin ngayon, sa social media, di ba, puro fake news. Ang dami pong fake news ngayon about sa war between Israel and Hamas. So, yung ibang tao, di na alam kung ano yung papaniwalaan. But kung sa tingin nyo na napakarami ng fake news about doon, go back to the Bible, read your Bible. So, dito po nakasulat po lahat yon, yung history ng, and yung story po ng Israel. Another is Psalm chapter 18 verse 30. This God, His way is perfect. The word of the Lord proves true. He is a shield for all those who take refuge in Him. So, kapag nangako daw po ang Panginoon, hindi niya pinapako lang. So, tinutupad niya. His way is perfect. The word of the Lord proves true. Proverbs 30 verse 5. Every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in Him. So, same lang po na ito ng Psalm 18 verse 30. So, sinasabi po sa Biblia na ang salita ng Panginoon is without error. Wala pong mali sa Biblia. Wala pong contradiction sa Biblia. So, hindi tayong para pong, halimbawa, sa mga babae po dito, kapag may nanliligaw. So, kapag kasi nanliligaw, maraming, kung ano sinasabi na bola. Di ba? So, hindi mo na alam kung ano pa ba kung totoo pa ba yung sinasabi ng lalaking to. So, another example, yung mga sales lady or salesman, no? Alok sila ng product. So, di mo na malaman kung totoo pa ba yung pinagsasabi niya. So, but the Word of God is infallible. The Word of God is infallible. Hindi lang basta totoo yung sinasabi ng Panginoon. Ito mismo po ang katotohanan. Ito po mismo ang katotohanan. So, common po kasi naririnig po natin na mga advices, di ba, na sundin mo lang yung puso mo. Kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. So, paano kung mali yung nasa puso mo, hindi mali na, di ba? Or another example na advice, gawin mo kung ano sa tingin mo ay tama. Gawin mo kung ano sa tingin mo ay tama. Paano kung mali? Diba nga sabi, men are fallible. We always make mistakes. So we must rely on the Scripture.
So ganito po yung ginawa po nila Martin Luther and John Calvin and other reformers or Protestant. They rely to the scripture alone because alam po nila na wala pong mali sa Biblia. Ito lamang po yung ginamit nila para correct yung maling mga katuruan at practice or tradition ng malaking church. So we must rely on the scripture alone. So number 1 is scripture is infallible. Number 2 is scripture is inspired. Ibig sabihin, ang mga nakasulat daw po sa Biblia ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Panginoon. So sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is breathed out by God. So literally means God breathed. Ibig sabihin po, every word na makikita po natin sa Bible comes from the mouth of God. Every word galing po sa bibig mismo ng Panginoon. Sabi po ng isang commentator, inspiration is the supernatural influence on the writers by the Holy Spirit so that using their own individual personality and writing styles and vocabulary, they composed and recorded without error in the original autographs the exact words of God wanted written. So, divine inspiration. So, we have 66 books. And, iba-iba po yung authors po ng libro po na ito. Pero hindi po ibig sabihin na sila po mismo ang nagsulat. Yes, it is handwritten ng mga authors. Pero it doesn't mean sa kanila po galing yung idea. Sa kanilang opinion po, sa opinion po nila galing yung sinulat po nila. Of course, it is galing po sa banal na Espiritu. Ginamit lamang po ng Panginoon yung different styles ng writings po ng mga authors. Different context, different backgrounds, different personality, different vocabulary. Pero isa lang po, di ba, ang nagsulat or tanging author ng Biblia, which is the Lord's. It is inspired. It is divine inspiration. Yung iba pong scholars tinatawag po itong Book of Books. Dahil ito po yung kumbaga hindi po itong pumapantayan ng ibang or other Christian books. Sabi po sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 23, knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. So wala daw po ni isa sa Biblia na sinulat niya yung galing po sa kanyang sariling interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So paano daw po na tayo na born again? In verse 23 sabi doon, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding Word of God. So it is clear po na ang Biblia po is hindi po galing sa mga authors ng Biblia. It is the Word of God. God breathed. Galing mismo sa bibig ng Panginoon. Literally. So in the Old Testament po, maraming beses ginamit po yung phrase na thus says the Lord. Thus says the Lord. 100 times. Sinabi ng Panginoon. Para i-emphasize po na ang Scripture ay galing po originally or literally salita po mismo ng Panginoon. Hindi po ito produkto ng tao. Hindi po ito galing sa sarili po nilang talino. Hindi po ito galing sa kanilang sariling galing or kagustuhan. Kundi dahil po sa banal na Espiritu. Kapag binabasa po natin ang Biblia, we are not hearing the authors. We are hearing God Himself. Even today, yung banal na Espiritu po is ginagabayan po tayo sa pag-intindi po sa salita ng Panginoon. So, napakalaking biyaya po na binigyan po tayo ng Biblia. But in fact, mas napakalaking biyaya na binigyan din po tayo. May pinadala po siya para intindihin natin yung Biblia. So, hindi po ganito yung ginawa ni Lord na, ito yung Bible, basahin mo lang, bahala ka na sa interpretation.
bahala ka na kung anong gusto mong maintindihan mo, ayun na yun. No, pinadala niya yung Holy Spirit. Sabi po niya sa John 16 verse 13, "When the Spirit truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come." So, ito po yung tinatawag na revelation. So, ginabayan po ng Banal na Espiritu yung mga apostles in the New Testament para isulat po yung New Testament. But it is also applicable po to us. Every time na kung gusto niyo pong or nais niyo pong basahin yung Biblia po ninyo, begin with praying. Manalangin po tayo na gabayan po tayo ng Banal na Espiritu. Because di po natin to kayang i-interpret correctly or biblically in our own. Napakalaking tulong po ng Banal na Espiritu to understand and ma-interpret po natin ito ng tama. Dahil marami po na nagbe-base lang po sila sa kung ano naintindihan nila, ayun na. Kaya po napakarami pong false religions. Napakarami pong false truths. Because wala po silang guidance ng Holy Spirit. So kung ano yung interpretation nila, ayun na. Diba? So, do you see how important po yung Holy Spirit in interpretation? Which is why we need the Holy Spirit to guide us into all the truths. Dahil siya lamang po yung may kakayahan na tulungan po tayo to interpret the Bible correctly. So, all Scripture is God-breathed. It also means na yung salita po ng Panginoon is alive and active. Even though 2,000 years po itong ago na po itong sinulat, pero still applicable pa rin po sa atin. Di ba meron po siyang timeless truths na yung iba po kasi di po pinapaniwala yung Bible kasi sinasabi nila napakalumang ano na yan libro na yan dapat di na applicable sa panahon natin ngayon. But actually it is active. Diba, you see na sa pamamagitan ng Biblia meron pong naliligtas. Sa pamamagitan po ng Biblia meron pong natatransform na buhay, and it proves na it is alive and active. So again, God's Word is inspired. Sabi kanina, infallible, without error. Dahil it is inspired. Kaya po without error, hindi po nagkakamali salita ng Panginoon dahil nanggaling po siya mismo sa holy, perfect, infinite God, which is hindi din po nagkakamali. So number 1, Scripture is infallible. Number 2, Scripture is inspired. Pangatlo is Scripture is essential. Scripture is essential. It is important. It is necessary. Kinakailangan po natin ng Scripture. Hindi mo natin pwedeng sabihin na Kristiyano ka, pero hindi mo kailangan ng Bible. Sabi po sa Romans chapter 1 verse 19, dito makita natin na binigyan po tayo ng Panginoon ng general revelation. For what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. So, ibig sabihin, possible na lahat ng tao malaman na somehow may Diyos. Somehow may Diyos. Even though hindi nila alam kung sino. Diba? Pero somehow may Diyos dahil sa creation. Now, it proves na yung creation ng Panginoon is perfect. Diba? No, na hindi po siya aksidente. Merong nag-create ng universe, meron pong nag-create ng tao. So, general revelation po, dito malalaman po natin na somehow God exists. May Diyos. Kasi merong creation. Diba? And dito malalaman natin sa general revelation kung ano yung nature niya, kung ano yung attribute niya, kung ano yung power niya. So, marami pong ganito na doon lamang po sila sa general revelation. Ibig sabihin, they only know that there is God. Kilala lang nila si Jesus. Kilala ko yun sa pangalan. Kilala nila na Diyos. Pero wala po silang belief. Wala po silang faith. So we can say na general revelation po is not enough for us to be saved. Although in general revelation po, it leads na kapag alam na po natin na somehow there is God, I want to know Him.
How? Through the Holy Scripture. Sa pamamagitan po ng Biblia. Dahil hindi po natin malalaman sa ibang bagay, sa sarili lang po natin, yung patungkol po sa Panginoon without the Holy Scripture. Amen? Hindi po natin malalaman yung kung ano ba yung salvation, kung ano ba yung faith. So imagine, hindi po tayo binigyan ng Panginoon ng Bible. Imagine ninyo, walang Bible. So, although, yes, pwede pong gawin ng Panginoon na i-reveal niya yung salita niya sa pamamagitan ng angels. Di ba? Napakaraming angels ng Panginoon. So, pabalik-balik yung angels from heaven. Tapos, i-reveal, ito yung salita ng Panginoon. So, ipoproclaim. So, pwedeng possible na ganun, di ba? Pero imagine niyo kung walang Biblia. Tapos namatay ka. Of course, di mo alam yung faith, di mo kilala si Jesus Christ. So, saan ka mapupunta? Sa hell. And then, tinanong mo si God, Lord, bakit ako napunta sa hell? Di ba may heaven? Bakit ako napunta sa hell? So, what if sinabi ni Lord, may faith ka ba? Kilala mo ba si Jesus Christ? So, saan ko malalaman yun? Sa Bible. So, you see kung gaano po ka-importante yung Biblia. Do you see that na kung gaano po ka-importante yung Biblia? So, without the Bible, we can only know few things about God. You need to know and read the Scripture. So, two aspects. Yung Scripture po is essential to our faith. It is essential to our faith. So, piniserve po ng Panginoon yung salita niya, kinompak, kinonsize, ano ba yung tawag doon? Pinagsama-sama sa pamamagitan ng isang libro lang. So, we have 66 books. Diba? Kumbaga, ang purpose po niyon, kaya niya po sinulat, no, hindi niya ginamit yung angels or ibang tao, is para ma-preserve through all generations yung Bible. So, diba, hanggang ngayon, may Biblia. Hanggang ngayon, meron tayong nababasa na salita ng Panginoon. Sabi po sa John chapter 20, verse 30 to 31, dito makikita po natin kung ano yung purpose ni John. Bakit po niya sinulat yung Book of John. Sabi sa verse 30, Now Jesus did many signs in the presence of the disciples, which are not written in this book, but these are written so that you may believe. So bakit daw po sinulat ni John, yung Book of John? So that you may believe. Para maniwala ka that by believing that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So without Jesus Christ, there is no salvation. Without the Scripture, wala pong faith. Di po tayo pwede magkaroon ng pananampalataya without the Scripture. It is essential in our faith. John 17 verse 3. And this is eternal life, that they know you, that the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Matthew 22:29. But Jesus answered them, You are wrong. Why? Because you know neither the Scriptures nor the power of God. So there is a danger kapag hindi po natin alam yung mga bagay po patungkol po sa kaligtasan. So without the Bible, hindi po natin ang malalaman yung mga commands ng Panginoon. We will live directionless. Hindi po natin alam kung ano yung sundin natin. Hindi po natin alam kung ano yung tama sa mali. Without the Scripture, hindi po natin malalaman yung mga promises na meron ang Panginoon. Hindi po tayo magkakaroon ng hope. And knowing the Bible gave us comfort, give us knowledge, and give us wisdom, give us faith. Pangalawa po is Scripture is essential in our growth. So major reason kung bakit po napakaraming stagnant na hindi nag-grow is they're not reading their Bible. Napaka-importante po, if you want to grow spiritually, you need to read your Bible. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, For this is the will of God, your sanctification, that the more we obey, we will read and know the word of God, we may be sanctified. 1 Peter chapter 2 verse 2, Like newborn infants,
long for spiritual milk, which is the Word of God, that by it you may know, you may grow up into salvation. So last Friday, nakakatawa po na nagsimula nga po yung Alpha. And nagkaroon po na ng question. Isang question dun sa, I think that is last part. So kung meron kang, if you know God exists, ano yung gusto mo itanong sa Panginoon? So, ang dami pong mga kabataan, ang dami po nila, iba-iba po yung gusto nila itanong sa Panginoon. Meron pong gusto po nila itanong, ano yung purpose ko sa buhay? So, kabataan po yun ganun na po yung tanong nila sa Panginoon. Ano yung purpose ko? Bakit ako binuhay ng Panginoon? Meron din pong mga tanong na, Lord, ano yung future ko? Ano yung plano mo sa future ko? And meron ding question na, kung may Diyos, bakit merong problema? So, daming question. And actually, ang ginawa ko po, pinasagutan ko po sila sa kanila, yung question po nila. But na-realize ko po na lahat po ng questions po na yon can be answered sa pamamagitan ng Biblia. Sa pamamagitan po ng Biblia. So do you see how the Scripture is necessary? How the Scripture is necessary. In all aspects, Scripture is necessary in our faith, in our salvation, in our sanctification, and in our personal growth. So iba-iba po kasi tayo ng kahit na iba-iba po tayo ng profession, ng degrees, ng bachelors. Iba-iba po tayo ng iba-iba po tayo ng galing. No, kung binubuhos po natin yung skills po natin, yung ability po natin sa profession po natin, why we not we work hard to study and read the Word of God. Dahil kapag nineglect po natin yung Biblia, di na po natin binasa, no? Malaki po na chance na we will live in error. So ganito po yung nangyari kina Martin Luther in 16th century. So nakarelay lang po sila kanino? Sa Pope. Di po nila binubuklat yung sariling Bible nila. They are forbidden to read their own Bible. So kung ano sinasabi ng isang tao na to, ayun na lang yung paniniwala nila. What if mali-mali na yung sinasabi ko sa inyo? Every Sunday, mali-mali pala yung tinuturo dito. Tapos hindi niya binubuklat yung Bible nyo. Eh di mali na rin kayo. So do you see how important or necessary po ng Bible? So yung pag-aaral po ng Biblia hindi lang para sa mga leaders. Ang pagbabasa po at pag-aaral ng Biblia hindi lang para sa mga pastors. Ito po ay para sa lahat ng Kristiyano. Ito po ay para sa lahat ng Kristiyano. Because a true Christian cannot say, I don't need the Bible. I don't need the Bible. Again, Scripture is essential. Number 4, Scripture is understandable. It is clear, posible, or kaya natin siyang maintindihan. So yung Roman Catholic po, naniniwala po sila na hindi po allowed yung isang ordinaryong tao na interpret or wala pong kakayahan isang ordinaryong tao na maintindihan yung salita ng Panginoon. You should be first na maging priest or pope or bishop para you're allowed to interpret the Word of God. So yung pope lamang po yung may right to interpret the Scripture. And yung priest, yung mga pare throughout the world, ang kailangan lang po nilang ituro kung ano po yung ininterpret ng pope. So pinapasa lang po nila yung maybe yung manuscript or yung teaching. So that today hindi na kumbaga medyo nagbago na po, di ba? Today medyo allowed na po yung mga Roman Catholic to read their own Bible. Pero hindi pa rin nila kumbaga yung interpretation para dapat sa Pope pa rin.
dapat sa Pope. Sige, basahin mo na ng basahin. Pero kami yung tama. Ito yung tama. Kami yung mag-i-interpret. Pwede mo lang basahin. So, para po sa kanila, yung Pope lamang po yung may kakayahan or ability to guide the church without error. So, alam naman po natin na yung papacy, yung Pope, is napasa po into generations to generation. So, pangilang Pope na po ba ngayon? So, hindi po ako aware. So, yung Roman Catholic po kasi naniniwala po sila na si Peter po, yung kauna-unahang Pope. So, naniniwala po sila na si Peter. Si Peter, di ba, disciple siya ni Jesus Christ. Siya po ay isa sa apostles nung umakit na po ang Panginoon. So, isa po siya sa nagpalaganap nag-witness about Jesus Christ. So, naniniwala po sila na si Peter ang kauna-unahang Pope dahil po sa verse po na ito. Sa Matthew chapter 16 verse 18. Sabi po doon, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Sinasabi po nila, naniniwala po sila na si Peter has the authority over all apostles. Pinakamataas na leader si Peter sa lahat ng apostles. Naniniwala po sila na si Peter ang pinakakauna-unang Pope ng Rome. And that is very unbiblical. Wala pong tayo makakita sa Biblia na sinasabi po ni Peter na mas mataas pa yung authority niya more than sa kapwa niya apostles. And sino po yung shepherd? The only shepherd of the church. It is Jesus Christ. It is not Peter. It is not Pope. Kaya po yung iba, marami po, na para sa kanila, they treat the Pope as like Jesus Christ. Sinasamba, nire-respect. Because they believe na si Peter po ang kauna-unang Pope. Although yes, meron pong leadership si Peter sa early church. Pero again, ang true leader, true shepherd is the Lord Jesus Christ. So hindi po tama or hindi po biblical na sinasabi po nila na hindi po kaya ng ordinaryong tao na maintindihan at ma-interpret ang Biblia. Fourth truth is that Scripture is understandable. Sino ka man, ano man yung age mo, bata, matanda, may pinag-aralan o wala, you can understand the Word of God. You can understand. Kaya mo mong maintindihan ang salita ng Panginoon. Sabi po ni Martin Luther, Scripture is intended for all people. It is clear enough so far as truths necessary for salvations are concerned. So, totoo na talagang mahirap intindihin po ang Bible. Pero hindi po imposible na maintindihan. Again, totoo na mahirap intindihan. There are some passages na mahirap talaga intindihan. Pero it is possible na maintindihan. Hindi imposible na hindi maintindihan. We can understand the Word of God. So, napakalaking kapahamakan po na nagre-rely lang tayo sa isang tao to interpret the Bible. Kaya po mahalaga na tayo po mismo, di ba, aralin po natin. So, I just want to share po yung blessing po ng the Expositors Academy. So, currently po, meron po tayong 2 students ng TEA. Si Pastor po, graduate na. Ako po is isa sa Solongga po si Brother Mark. And briefly, i-share ko po sa inyo kung ano po yung ginagawa namin na process to prepare to study yung Word of God. So una, kukunin po namin yung context or yung main points. So meron po siyang process, hindi po siya, kailangan basahin muna namin siya ng ulit-ulit, iba-ibang translations, para in yung buong book, or like John, para po makuha po namin yung main points. And after that comes yung contextual analysis, yung diagramming, and many more, timeless truths, etc., etc.
And then in the end, hindi pa doon nagtatapos, kailangan po namin mag-consult commentaries. So, nagawa na po namin yung trabaho namin na kailangan kong aralin in my own. Ano ba sinasabi ng Panginoon dito? Pero kailangan din na mag-consult kami into other commentaries. Ibig sabihin, kailangan ma-sure ko na yung trusted na Christians, commentators, is kumbaga tugma kung ano yung naiintindihan ko. So we will check 3 to 5 commentaries. And kapag na-prove na tama kami, parehas kami ng interpretation, then yung interpretation mo is valid. So, napaka-importante na we don't rely to other people to interpret for us. Hindi rin po dapat sarili lamang natin yung nag-i-interpret. Diba kaya po napakalaking tulong po ng TEA. So, mahalaga po na or hindi po kailangan na edukado ka. Hindi kailangan na graduate ka ng Bible school. Hindi po kailangan na mag-seminary ka para maintindihan mo ang Biblia. Again, the scripture is understandable. And last is the fifth truth is that about sola scriptura is that scripture is sufficient. It is sufficient. It is enough. Sabi po sa Deuteronomy chapter 4 verse 2, you shall not add the word that I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God that I command you. So ano yung command? Ano sinasabi doon ng Panginoon? Huwag mong dagdagan at bawasan yung salita ng Panginoon because it is sufficient. Because it is sufficient. Kung ano yung sinulat ng Panginoon sa Biblia, ito po ay sapat. Ito po ay sapat. Wala po tayo dapat idagdag. Wala po dapat tayong tanggalin. Kapag sinabi mong sufficiency, hindi po ibig sabihin na lahat ng katotohanan ay pwede na po nating malaman sa Biblia. Of course, hindi po lahat ng knowledge is makita po natin sa Biblia. Wala po ditong technology. Wala po ditong calculus. Diba? Wala po ditong mathematics. Wala po ditong engineering or history. Pero anything, lahat po ng nakasulat po dito sa Biblia is enough pertaining in our salvation. Ang mga nakapaloob dito ay mga kailangan nating malaman patungkol sa kaligtasan para mas maunawaan po natin ang Panginoon at pagkatiwalaan po natin siya at sundin. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, and how from childhood you have been acquainted from the sacred writings, scripture, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. So, nire-remind po ni Paul si Timothy na ang scripture po is sufficient para po malaman po natin how can we be saved. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is breathed out by God and profitable. Ibig sabihin, profitable, it is useful. It is profitable for teaching, profitable for the proof, profitable for correction, profitable for training in righteousness, profitable that the man of God may be complete, equipped for every good work. So yung scripture daw po is profitable for teaching. We can use the scripture para po turuan yung mga tao na makilala ang Panginoon. Yung scripture din daw po ay profitable for the proof. Ibig sabihin, it can expose yung sin. And yung scripture din daw po is profitable for correction. Yung scripture daw po dito makita mo natin yung kung gaano po tayo kalugmok sa kasalanan and pinapakita po kung yung solution. And last is yung scripture daw po is profitable for training in righteousness. Ito na po yung practical application. We can learn ano ba yung sinasabi ng Panginoon kung paano tayo mabuhay according to His will. According to His will. Without the scripture, hindi po natin malalaman kung ano yung tama sa mali. Hindi po sinasabi dito na solo scriptura. Sinabi po ng
it was said na sola. It is not solo. Ibig sabihin, it is sufficient. Pero, kumbaga, useful din yung gaya ng mga Christian books, yung mga creeds, or anything, yung ating pastor, yung ating pong leaders to understand the Word of God. Pero dapat po hindi po maging secondary yung Biblia. The primary, dapat na kinukuhanan po natin ng truths about God, about salvation, is the Bible. And yung mga Christian books po is galing din lamang po, yung source din lamang po nila ng mga authors ng mga Christian books is the Bible. So again, it is the highest authority. Dapat hindi po natin ipantay yung anumang sinulat ng mga tao sa Biblia. Hindi po natin dapat pwedeng isantabi yung Biblia or maging secondary lamang. Biblia pa rin po dapat ang nangingibabaw. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 6 in Tagalog. So sinasabi po dito na yung ang mundo daw po natin is palala ng palala. Even Christians, even inside the church, nagiging katulad na rin daw po ng mundo. Sabi sa verse 3, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwailis sa magulang, walang utang na loob, at labastangan sa Diyos. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila ay may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakakita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So, in the last days, uusbong daw po yung mga ganitong tao. Siguro familiar po kayo sa news. Kung kilala niyo po si Senyor Aguila. Kilala niyo po ba si Senyor Aguila? So yung recently na balita po na isang kulto sa Mindanao. Sa Mindanao. So napakarami pong nabulag. Napakarami pong nasway. Of course, maybe hindi po yung nagbabasa ng Bible, di ba? He claims that He is God. So it is true na in the last days, di ba? Dito talagang uusbong yung mga ganitong mga scenarios. Pero sinasabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 15, ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga aral na tunan mo at matibay mong pinaniniwalaan, magpatuloy ka. Sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So ano po yung command ni Paul kay Timothy? Continue in words. Continue reading your word, understanding the word of God. Sapagkat ang salita ng Panginoon, ito lamang po ang may kakayahan para makapamuhay po tayo na may kabanalan at pagsunod po sa Diyos. And in last verse, Psalms chapter 19 verse 7 to 9. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes, and the fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. So napakahalaga po na maintindihan po natin yung doktrina po na pinaniniwalaan po natin. Kailangan meron po tayong pagkaunawa. Dahil imposible po na magkaroon po tayo ng kaligtasan without understanding the Scripture. And ito rin po ay nakakatulong po para mas tumibay po ang ating pananampalataya. So yung Book of Ephesians po, alam naman po natin na ang Book of Ephesians ay nahati po sa dalawang parts. Hindi po siya agad nagsimula sa letter niya na gawin mo to, gawin mo yan.
He started in the foundation, the doctrine. These are the truths. These are the things na kailangan mong paniwalaan. Ito yung kailangan mong paniwalaan para na patungkol about sa salvation. So nangunguna po dapat yung doctrine. Dahil kapag mali po yung paniniwala po natin, mali na rin po yung application natin. So marami pong ganyan. Di ba? Dahil po sa maling doktrina, napakarami pong umusbong na mga traditions, na mga practices na hindi po according sa Bible. So anything po na tradisyon or practice or mga nakagawian na hindi po natin makikita sa Bible is not biblical. So, pag hindi po natin nakita sa Bible na ginagawa or tinuturo sa Bible, we should not do it. But everything na tinuturo po sa atin ng Diyos na gawin, we should do it. We should all cling to the Bible. We should all rely to the Bible. And napakahalaga po ng church history. Napakahalaga po na ma-remind tayo sa kung ano yung ginawa ng Panginoon sa mga tao na ito 500 years ago. Dahil po dito, without Protestants, kung hindi po nagkaroon ng Reformation, siguro pare-parehas po tayo na nasa malaking church pa rin. Blinded. But thanks be to God, kumilos po siya sa mga tao po na ito, like Martin Luther, like John Calvin, or other Reformations, para po sa pamamagitan po nila matama po yung biblical beliefs po noong unang or 500 years ago. Yung ating pong relasyon sa Panginoon is dapat naka-base po sa biblical truths. Hindi po dapat sa tingin lamang po natin na tama. Hindi po tayo dapat mag-base sa instinct po natin. So sa ano ang tingin po natin, kung ano ang tingin po natin ay tama. Dahil wala pong saysay yung pagkakaalam po natin sa mga doctrines kung mali naman, di ba? At hindi naman natin siya ina-apply. Sabi nga, wrong theology, wrong worship. Wrong theology, wrong worship. Meron po ba kayong time to read your Bible? Meron pa po ba kayong joy in reading the Scripture? Palagi po tayo may excuse. Diba? Ang dami po nating excuses in reading the Word. Mahirap, nakakatamad, nakaka-boring, wala akong time, pagod ako pag uwi ko. O yung iba, takot. Kasi, hindi pang leaders lang yan. Baka kasi, kapag nakita nila ako nagbabasa ng Bible, baka pagpastorin ako. So, kasi thinking natin, di ba? Para lang yun sa mga leaders, para lang yun sa mga nagtuturo ng salita. But in fact, we need the Scriptures. We need to read the Bible. So, kapag tinanong tayo ng disciple natin, so, kamusta ang devotion mo? Kuminsan, kinakabahan na tayo. Ala, di ako nakapagbasa. Ala, wala akong devotion. Kapag po kasi na every Sunday lang po tayo nagbabasa, nakikita natin sa screen, para naging reliant na lang din po tayo sa nag-preach every Sunday. Di na po natin sine-check in our own selves. And ang pinaka-importante, hindi na po tayo nagkakaroon ng personal relationship sa Panginoon. At ayun po yung pinaka-mahalaga na hindi po natin dapat i-neglect. Huwag po natin papayaan na we are neglecting the Scripture. So pag ganun po na every Sunday, doon lang tayo nagbabasa, every Sunday, doon na tayo nakakarinig. Parang noong 500 years ago, ganun yung practice po nila. Nag-reliant po sila sa isang interpreter lang, sa isang nagtuturo lang ng Bible. But again, ang ginawa nila, Martin Luther, let's go back to the Scripture. Let's go back to the Scripture. Alone. Dahil po ang Biblia po is bigay or regalo po sa atin ng Panginoon. And dapat i-maximize or pribileyo po sa atin to na
Kahit na hindi na po natin kailangan ng audible voice ng Panginoon dahil nakasulat na po siya sa Biblia. And lahat po ng patungkol po lahat sa Biblia is makakapag-benefit po sa atin as Christian. And we must maximize the opportunity na binigay po sa atin ng Panginoon. Again, yung 5 solas po is hindi po para i-criticize yung mga Roman Catholic believers. We are not against the people. Hindi po tayo against po doon sa mga tao naniniwala sa Roman Catholic doctrine. We are against po doon sa maling katuruan. And hindi rin po dapat tayo maging mayabang na, ay kami yung tama. No, mali ka. Mali kayo. And we must approach yung mga kaibigan po natin, kakilala, family po natin, na still naniniwala po in that doctrine with love. We confront them with love. And sana makatulong din po ito sa inyo na ma-share niyo po ng kabutihan po ng Panginoon yung pamilya po ninyo, especially yung mga alam niyo po na mga tao po na nasway ng maling doctrine. Thanks be to God na napunta po tayo dito sa ganitong or nagkaroon po tayo ng ganitong paniniwala ng ganitong doctrine. And again, we should not neglect it. Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, "For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intention of the heart." Tatapos na lang po ako sa isang story. So meron pong isang maglolo. Meron po isang grandfather and grandson. Lolo tsaka apo. So every morning, routine po nung lolo na pupunta po siya sa favorite spot po niya sa garden po nila, sa terrace po nila. Uupo po siya doon at magbabasa ng Bible. And every day, nababasin po yan ng apo niya. And one day, tinanong po siya ng apo niya, "Lolo, bakit mo paulit-ulit binabasa ang isang book na yan? Wala ka na ba ibang libro? Paulit-ulit mo na binabasa yan. Di mo ba natapos yan?" Kaming ganun. Pero sabi ng lolo, "Apo, matanda na ako. Kailangan kong ma-remind paulit-ulit sa Biblia or sa katusan ng Panginoon, kautusan ng Panginoon." Isang araw, inutusan po niya yung kanyang apo na sabi niya doon sa apo, "Kumuha ka ng coal basket." Coal basket, ito po yung lalagyanan po ng uling. So, yung lalagyanan po ng uling, madumi. Siyempre, uling po siya, di ba? And butas-butas siya. So, instruction po niya dun sa lolo, ay sa apo niya, kumuha ka ng coal basket, pumunta ka dun sa ilog, isalok mo, maghihip ka ng tubig, dalhin mo sa akin. So, obedient naman yung apo. So, sinunod niya, pumunta siya sa ilog, sumalak siya ng tubig. And then bumalik siya sa lolo niya. Hindi pa siya nakakalapit. Ubus na yung tubig. Kasi, di ba nga, butas. So, na-disappoint siya. "Ano ba yan? Di ba ako nakakarating, di ba ako nakakabalik? Ubus na agad yung laman ng inigib ko." So, na-disappoint yung apo. And then, pinaulit lang nung lolo, "Sige, bumalik ka ulit. Ulitin mo lang, magigib ko ulit." So, dito, talagang disappointed na yung apo. Pero obedient pa din siya. Sunod naman siya. So, punta ulit siya sa river, salok ng tubig, and then hindi pa po siya nakakalapit sa lolo niya, ubus na ulit yung tubig. And this time, inis na po yung apo. No, ano ba yung ginagawa mo? Ba't mo pinapagawa sa akin to? Isa pa, umulit ka pa. For the third time, inis na yung apo. Pero obedient pa rin siya. Pumunta po siya sa river, sumalok ng tubig, and papalapit po siya. Ubos na agad yung tubig. So, tinanong niya yung lolo niya, "Ano ba yung gusto mong, ano ba yung purpose mo? Bakit pinapagawa sa akin to?" So, sabi po ng lolo, "Pansinin mo ano nangyari doon sa coal basket." So, tinignan niya, di ba nga po, yung coal basket, puno-puno ng dumi ng uling. So, napansin niya, kakasalok ng tubig, nalinis po paunti-unti yung coal basket.
So the point is, ayun po yung ginagawa po sa atin ng Biblia. The more we read, the more we study the Word of God, nasasanctify po tayo ng banal na Espiritu. Patuloy po tayo nakiklense. Patuloy po tayo nalilinis dahil po sa kasulatan niya. Patuloy po tayong lumalayo sa kasalanan at lumalapit sa Panginoon. So you see how essential, gaano po nakakatulong yung Biblia sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Again, so the 5 truths about Sola Scriptura is that the Scripture is infallible, Scripture is inspired, Scripture is essential, Scripture is understandable, and Scripture is sufficient. I hope nagbigay po ito sa inyo ng kaliwanagan about Sola Scriptura. At nagbigay po sa inyo ng excitement to read the very own Word of the Lord. Let's pray po. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa hapon po na ito, Lord God, for revealing us the truths, for revealing us the biblical theologies, Panginoon. Lord, maybe some of us believes na we don't need this. Para lamang po yan sa mga magpapastor. Para lang yan sa mga nagli-lead sa church. But in fact, Lord, we need this, Panginoon. Everyone, lahat po kami dito, kinakailangan po na maintindihan ang ginawa mo, Panginoon, 500 years ago. Lord, we thank you for your grace, Panginoon, na kinahabagan mo pa rin po kami, Lord God. Sa kabila po, Panginoon, na mga maling ginagawa po ng tao, Lord God, you still made a way. Tabo para po ma-correct, para po bumalik sa katotohanan, Panginoon. And we thank you, Lord, na until now, nababahagi po sa amin ito, naiintindihan po namin ang mga bagay po na ito, Lord. And nawa, patuloy lamang, Panginoon, nabigyan niyo po kami ng desire sa pagbabasa po ng Biblia, Lord God. It is a great gift na meron hawak-hawak po namin ang salita mo, Panginoon, Lord God. Lord, we need your words. Without your word, Panginoon, napalaking chance po sa amin, Lord God, na mamuhay in error, Panginoon, Lord God. Napakalaking chance po, Panginoon, na we still live in sin. We need your word, Lord. Nawa, patuloy lamang, Panginoon, na i-rebuke mo po kami if we are neglecting the scriptures. If para po sa amin, we don't need to read the word of God. Lord, give us understanding every time we read the scriptures. Give us joy, give us excitement, Lord God, na hindi lamang po siya alikabukin sa mga bahay po namin, matupi-tupi na nasa bag po namin, Lord God, but every day, every time binubuklat po namin siya, binabasa, binimeditate, at ina-apply. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na kumilos sa bawat isa, Lord God, na kung gaano po ipakita mo po sa amin, Lord God, kung gaano kahalaga, Panginoon, ang Scripture. And we thank you, Lord, for giving us the opportunity and privilege na maintindihan po ang mga bagay po na ito, Lord God. Ikaw po ang patuloy na mag-reveal sa amin ng katotohanan sa pamamagitan po ng sa sarili mong salita, Panginoon. Lord, we want to experience you in your word. We want to encounter you in your word. And patuloy lamang, Panginoon, na patnubayan po kami, Lord God, ng inyong banal na Espiritu sa pag-intindi, pag-interpret ng inyong salita. And Lord, as we continue in this series, mas maintindihan pa po namin, Lord God, kung gaano kaka-perfect, Panginoon, Lord God, kung gaano mo kinakailagaan ang katotohanan, Panginoon. And nawa, Panginoon, na hindi ma-rebuke lamang po ang bawat isa sa binigay mo po sa amin, Panginoon, na topic sa series, Panginoon. And Lord, as we go, Panginoon,
sa pag-uwi po namin sa aming mga tahanan, Lord, na i-challenge niyo po kami, Lord God, to read your words, to have devotion, to have personal encounter po sa inyo. Ikaw po ang patuloy, Panginoon, na gumabay sa bawat isa. Lord, we pray po sa amin pong pag-iwaiwala, Lord. Ingatan mo po ang bawat isa na lahat po ng aming natutunan, Lord, ay hindi lang po manatili sa aming mga ulo, Lord God, kundi may apply po namin ang mga bagay po na ito. And again, Lord, we thank you for this privilege. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.